Mga pagkain. Nakakapagpataas ng uric acid. Akala healthy. Akala mo ba safe ang kinakain mo? Spinach, yogurt, smoothies, granola, lahat may healthy label. Pero alam mo ba, pwede pala silang magpataas ng uric acid at mag-trigger ng gout attack? Healthy? Oo, pero hindi palaging safe. Mga kapamilya, welcome. Ako ang doktor na magpapaliwanag ng malinaw parang kausap mo lang sa sala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkaing akala healthy, pero may hidden effects sa uric acid. Bakit sila nakaka-trigger? Sino ang mas dapat mag-ingat? At ano ang mga practical na strategies para hindi ka mabigla ng gout flare? Simply relatable at siguradong useful para sa'yo at sa pamilya mo. Kung gusto mo ng ganitong practical health tips na malinaw at kapamilya ang tono, huwag kalimutan. Mag-like ng video, mag-subscribe sa channel, i-share sa pamilya at kaibigan. Dahil sa kalusugan, mas malakas tayo kapag sama-sama. Knowledge is power pero action ang tunay na proteksyon. The uric acid connection. Ano ba ito? Simple lang. Ang uric acid ay natural na parte ng katawan. Parang basura na galing sa pagkasira ng purines, yung nakukuha natin sa pagkain at sa loob ng cells. Pero kapag sobra, maaaring magdulot ng pananakit ng joints, pamamaga biglang kirot sa paa, gout attacks. At dito pumapasok ang role ng pagkain. Ganito yan, isipin mo ang katawan parang bahay. Kung konti lang ang basura, madaling linisin. Pero kung araw-araw tambak ang basura, kahit natural naman, magkakaproblema. Ganyan din ang uric acid. Kapag hindi na kaya ng katawan ilabas, naiipon at nagiging kristal na parang bubog sa joints. Kaya ang sakit, kaya importante. Hindi porket healthy looking ang pagkain, automatic safe na sa uric acid. May mga pagkaing akala natin good for the body, pero mataas pala ang purines. Resulta, mas mabilis tumaas ang uric acid, mas madalas ang gout flare-ups. Halimbawa, beans at munggo. Healthy sa fiber, pero mataas din sa purines. Certain seafood, lalo na shellfish, sardinas, at anchovies. At oo, pati superfoods, gaya ng spinach at cauliflower, may ambag din. Hindi ibig sabihin bawal na lahat. Ang susi, moderation at tamang kombinasyon. Kung may history ka ng gout, mas doble ingat. So tandaan, ang pagkain ay parang gamot. Pwedeng magpagaling, pero pwedeng magpalala. At sa usapang uric acid, hindi sapat na healthy ang label. Dapat alam mo kung paano ito nakakaapekto sa katawan mo. Category 1, healthy gulay, na pwedeng mag-trigger. Hindi lahat ng gulay ay problema, pero may ilang gulay na mas mataas sa purines. Unahin natin ang mga kilalang healthy heroes. Spinach, madalas bida sa salads at smoothies. Pero tandaan, mataas ang purines nito. Kung araw-araw kang heavy spinach eater, pwedeng mag-ambag sa uric acid load. Mushrooms, akala natin perfect meat substitute. Totoo, rich in nutrients, kaya't kinakain ito ng maraming tao. Subalit, may purines din ito na pwedeng mag-trigger ng gout flare na maaaring maging sanhi ng masakit na kondisyon. Asparagus, elegant gulay na madalas sa fine dining. Pero kahit classy ang itsura, naglalaman ito ng purines na hindi classy para sa joints mo at maaaring maging dahilan ng pananakit o pamamaga cauliflower. Trendy sa keto at low-carb diets, maraming tao ang bumabalik dito para sa masusustansyang alternatibo. Healthy ito sa fiber, oo, ngunit mayroon ding ambag sa uric acid buildup na kailangan mong isaalang-alang kung may problema ka sa gout. Healthy? Oo, pero may epekto sa uric acid. Ha? Gulay? Parang twist sa teleserye. Akala bida, pero may hidden kontrabida role. Hindi ibig sabihin na masama ang gulay na ito. Sa katunayan, puno ito ng sustansya at mabuti para sa kalusugan. Ang ibig sabihin, kung may history ka ng gout o mataas ang uric acid, kailangan mong bantayan ang dami at dalas ng pagkain nito dahil ang sobrang pagkonsumo ay maaaring magdulot ng paglala ng mga sintomas. Kaya't mahalaga na maging maingat at magplano ng pagkain upang mapanatili ang balanse at kalusugan. Isipin mo parang kapitbahay na mabait, pero kapag sobra ang bisita sa bahay mo, nagiging abala. Ganyan ang spinach, mushrooms, asparagus
at cauliflower. Mabait sila sa nutrients, pero kapag sobra, nagdadala ng purines na nagiging uric acid crystals. Sa pagtataas ng uric acid sa katawan, maaring magdulot ito ng mga problema tulad ng gout, kaya't mahalaga ang tamang balanseng pagkain. Hindi ito bawal forever. Ang susi, moderation. Kung gusto mo pa rin kumain balansehin sa ibang gulay na low purine, gaya ng pipino, lettuce, o bell peppers. So tandaan, healthy label doesn't always mean uric acid friendly. Mas maganda kung alam mo kung alin ang dapat i-moderate para hindi ka mabigla ng gout attack. Panoorin hanggang dulo dahil ipapaliwanag ko kung sino ang mas dapat na mag-ingat. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, mag-comment ng isa at ilagay mo na rin kung sa anong lugar ka nanonood. Category 2, healthy drinks na may hidden problem. Mas nakakagulat. Minsan hindi pagkain, kundi inumin. Bottled juices. Akala natin fruit power, pero kadalasan itong loaded sa fructose at added sugar na maaaring magpalala ng kondisyon. Smoothies, healthy kung gawa sa prutas, pero kapag sobrang dami ng sweet fruits at dagdag na syrup, nagiging sugar bomb na nagtataguyod ng mataas na levels ng uric acid. Sweetened tea, relaxing, pero kung may dagdag na tamis, ito ay nagiging trigger din para sa pagtaas ng uric acid levels. Healthy drinks, bagaman labeled as detox or energy boosters, madalas itong mataas sa fructose content. May dalang hindi kanais-nais para sa mga may problema sa uric acid. Ang fructose, kapag sobra, hindi lang nagpapataas ng blood sugar. May epekto rin ito sa uric acid. Parang shortcut sa katawan. Imbes na ma-burn agad, nagiging dagdag load na pwedeng mag-trigger ng gout. Hindi lang tamis, kundi epekto sa uric acid. Isipin mo, mainit ang araw, bibili ka ng bottled juice sa tindahan. O kaya, after workout, smoothie na sobrang tamis. O kaya, milk tea na healthy daw kasi may green tea base. Akala mo safe, pero sa likod ng tamis, may dagdag risk para sa joints mo. Parang barkada na laging may dalang pasalubong. Masaya sa umpisa, pero kung araw-araw, nauuwi sa gastos. Ganyan ang fructose drinks, masarap, pero kapag sobra, may hidden cost sa katawan mo. Hindi ibig sabihin na bawal na lahat ng prutas o drinks. Ang susi, tamang dami. Mas piliin ang tubig, unsweetened tea, or fresh fruit na hindi sobra ang serving. So tandaan, healthy label doesn't guarantee uric acid friendly. Kung gusto mong iwasan ang gout flare, bantayan hindi lang ang plato mo, kundi pati ang baso mo. Category 3. Healthy-looking protein traps. Frame carefully. Kapag naririnig natin ang salitang protein, automatic ang isip. Healthy! Pampalakas, pampatibay ng muscles. Totoo naman, pero hindi lahat ng protein ay pare-pareho ang epekto. Examples, certain seafood, isda at shellfish, na akala natin heart-friendly. Oo, may omega-3. Pero may ilan gaya ng sardinas, anchovies, at mussels na mataas sa purines. Kung madalas, pwedeng mag-trigger ng uric acid buildup na maaaring humantong sa mga hindi kanais-nais na kondisyon. Organ meats, atay, balun-balunan, puso. Neutral ang tono dito, may nutrients sila, pero sila rin ang pinakamataas sa purines. Kaya kung may history ka ng gout, ito ang mga dapat iwas-iwasan upang mapanatili ang maayos na kalusugan. Processed protein choices, hotdog, luncheon meat, protein bars na may hidden sugar at additives. Hindi lang purines ang issue, kundi dagdag preservatives na pwedeng magpalala ng inflammation, na nagiging dahilan ng discomfort sa mga tao na may mas mataas na sensitivity sa iba't ibang pagkain. Mahalaga ring isaalang-alang ang kabuuang pagkain at lifestyle para sa mas epektibong pamamahala ng uric acid levels. Parang may tatlong klase ng barkada. May tunay na tumutulong, lean protein gaya ng manok o isda na low purine. May barkadang minsan okay, minsan pasaway, tulad ng seafood at organ meats. At may barkadang laging may hidden agenda, halimbawa, processed proteins. Kung hindi mo sila kilala ng mabuti,
Baka akala mo lahat ay good influence, pero sa katawan, iba-iba ang epekto. Hindi lahat ng protein ay pare-pareho ang epekto. Isipin mo, fiesta, may kare-kare na may tuwalya at atay, barkada night, pulutan na sisig at hotdog, o kaya diet plan na puro canned tuna at protein bars. Akala mo healthy choices, pero kung may gout risk, pwedeng maging protein traps. Hindi ibig sabihin na bawal lahat. Ang susi, piliin ang tamang source. Mas safe ang lean chicken, tofu o isda na low purine gaya ng bangus o tilapia. So tandaan, protein builds the body, pero wrong protein can break the joints. Kaya piliin ng maingat para protektado ang kalusugan mo. Category 4. Healthy-looking processed foods. Ito na ang madalas na nakakagulat. Akala natin, healthy choice kasi may label na low-fat, granola, or probiotic. Pero tandaan, pagkat may healthy label hindi ibig sabihin na safe effect. Halimbawa, sweetened yogurt. Oo, may probiotics na makatutulong sa digestive health. Pero kapag puno ng added sugar, mas nag-iipon ng fructose na pwedeng magpataas ng uric acid na nagdudulot ng iba pang komplikasyon sa kalusugan. Granola bars. Madalas itinuturing na on-the-go healthy snack, ngunit kung ito ay loaded sa honey, syrup at dried fruits, nagiging sugar trap ito na nagiging sanhi ng pagtaas ng asukal sa dugo. Low-fat traps, yung mga produkto na tinanggal ang taba, ngunit dinagdagan ng sugar para masarap pa rin, ay nagre-resulta sa mas mataas na fructose load na maaaring magdulot ng metabolic issues. Snack substitutes, kahit na ang healthy chips, veggie crackers, or protein cookies ay maganda pakinggan. Kadalasang processed pa rin ang mga ito, at madalas may hidden sugar or additives na walang kamalay-malay ay nakapagpapataas ng uric acid level. Parang disguise sa pelikula, akala mo bida, pero may tinatago palang kontrabida role. Hindi porket may healthy sa packaging, automatic safe na sa uric acid. Yung yogurt cup na binibili sa convenience store, yung granola bar na baon sa opisina, at yung low-fat milk tea or snack na trending online. Akala natin smart choice, pero kung mataas ang sugar at fructose, dagdag risk pa rin sa gout flare. Dapat isipin mo parang regalo na maganda ang balot. Pero pagbukas mo, puro candy na nakakasira ng ngipin ang laman. Ganyan ang processed healthy foods. Maganda ang label, pero may hidden effects sa katawan. Hindi ibig sabihin na bawal lahat ng yogurt o granola. Ang susi, basahin ang label. Piliin ang unsweetened, plain, or homemade versions. Mas safe kung whole foods, prutas, gulay, at lean protein, kaysa processed na may dagdag tamis. So tandaan, kung gusto mong iwasan ang uric acid spike, huwag basta magpadala sa healthy label, alamin ang totoong laman. Why are these foods misunderstood? Bakit nga ba nalilito ang tao? Simple lang, hindi ibig sabihin na dahil may health label ay safe na. Kapag may label na healthy, automatic ang isip natin, safe para sa lahat. Pero ang totoo, iba-iba ang katawan ng tao. Ang problema ay hindi kung healthy, kundi kung paano tumutugon ang katawan mo. May mga pagkain na maganda para sa puso, pero pwedeng mag-trigger ng uric acid. Halimbawa, ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda ay nakakatulong sa kalusugan ng puso. Ngunit ang iba sa mga ito ay maaaring may mataas na puriness. May inumin na nakakatulong sa digestion pero mataas sa fructose, katulad ng mga fruit juices na labis na matamis. Ngayon, may protein na pampalakas ng muscles, ngunit madalas ito ay may mataas na purines tulad ng mga red meats na maaaring makapagdulot ng pagtaas ng uric acid levels sa katawan. Parang relasyon, hindi porket mabait sa iba, mabait din sa'yo. Kailangan kilalanin kung paano ka personally naaapektuhan. Ang problema ay hindi kung healthy, kundi kung paano tumutugon ang katawan. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para ipaalala na ang healthy ay context-based. Kung may gout risk ka, kailangan mong bantayan ang mga pagkain na akala mo harmless. Isipin mo parang sapatos. Maganda, branded, at comfortable sa iba. Pero kung hindi swak sa paa mo, masakit pa rin. Ganyan ang pagkain. Healthy sa iba, pero pwedeng magdulot ng sakit sa'yo. So tandaan, healthy label is not the final answer.
Ang tunay na sagot ay kung paano nagre-react ang katawan mo. At kapag alam mo ito, mas madali mong makokontrol ang uric acid at maiiwasan ang gout flare. Sino ang mas dapat mag-ingat? Hindi lahat ng tao pare-pareho ang risk. May mga grupo na mas sensitibo, kaya mas kailangan ng extra ingat. May mataas na uric acid. Kung lab test mo ay laging borderline o lampas, automatic na mas prone ka. Sa mga may gout na, kapag naranasan mo na ang matinding kirot sa paa o joints, ibig sabihin, reactive na ang katawan mo. Mga senior, habang tumatanda, bumabagal ang metabolism at kidney function. Kaya mas madaling maipon ang uric acid sa mga may kidney problem. Kapag mahina ang kidney, hindi na kayang ilabas ng katawan ng sobrang uric acid. Resulta, mas mabilis ang build-up, mas matindi ang epekto. Parang traffic sa EDSA. Kung normal ang daloy, kahit maraming sasakyan, kaya pa. Pero kung may sira ang daan o may kidney problem, mabilis magbara. Ganyan din ang uric acid, mas mabilis maipon kapag mahina na ang filter ng katawan. Ang problema ay hindi kung healthy ang pagkain, kundi kung paano tumutugon ang katawan mo. Kung kabilang ka sa mga grupong ito, hindi ibig sabihin na wala ka ng choice. Ang susi, mas maingat, mas aware. Piliin ang tamang pagkain, bantayan ang dami, at kumonsulta sa doktor para sa personalized advice. So tandaan, mas mataas ang risk, mas mataas ang pangangailangan ng disiplina. Kung ikaw ay senior, may gout, o may kidney issue, doblehin ang pag-iingat para hindi ka mabigla ng uric acid flare. Practical strategies. Kapag narinig mo ang uric acid, madalas takot agad ang reaksyon. Pero tandaan, may paraan para kontrolin. Hindi kailangang alisin lahat, kailangan lang mas aware. Portion awareness. Hindi porkit gulay o prutas ay unlimited. Ang dami ang nagdidikta kung magiging trigger o hindi. Balance versus elimination. Hindi kailangan iban lahat ng pagkain. Ang susi ay balanse, konti lang ng high purine foods, dagdag ng low purine options. Hydration, tubig ang best friend ng kidneys. Kapag laging hydrated, mas madaling mailabas ang uric acid sa katawan. Medical consultation. Kung may gout o kidney issue, huwag mag-DIY. Mas safe kung may gabay ng doktor para sa tamang plano at pangangalaga. Parang budget sa bahay. Hindi mo kailangang tanggalin lahat ng gastos, pero kailangan mong bantayan kung saan napupunta ang pera. Ganyan din sa pagkain. Hindi total ban, kundi smart control. Hindi kailangang alisin lahat, kailangan lang mas aware. Kapag alam mo ang tamang strategy, mas may peace of mind ka. Hindi na palaging takot, kundi control at ginhawa. At yan ang tunay na goal, hindi lang iwas sakit, kundi mas maginhawa at mas ligtas na pamumuhay. Mga kapamilya, nakita natin, hindi lahat ng healthy-looking foods ay automatic safe sa uric acid. Ang tunay na susi ay awareness, balance, at tamang diskarte. Tandaan, hindi porke may healthy label ay safe na. At mas mahalaga, hindi kailangang alisin lahat, kailangan lang mas aware at may control. Kung gusto mong manatiling kontrolado ang uric acid at iwas gout flare, piliin ang tamang pagkain, bantayan ang portions, at huwag kalimutan ang hydration at medical guidance. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa empowerment na kaya mong i-manage ang uric acid basta alam mo ang tamang kaalaman. Kung nagustuhan mo ang ganitong practical health tips, huwag kalimutan. Mag-like ng video, mag-subscribe sa channel, at i-share sa pamilya at kaibigan. Dahil sa kalusugan, mas malakas tayo kapag sama-sama. At tandaan, knowledge is power, pero action ang tunay na proteksyon. Sa susunod, mga inumin na nakakapagpalala ng uric acid.